umaga, dito tayo sa Malabon Central Market. Specifically, saan wala pa rin naman daw galaw ang presyuhan ng mga isda, maging ang mga seafoods, no? Kung saan naglalaro nga sa 140 pesos kada kilo ang presyo ng tilapia. 200 pesos naman ang presyo kada kilo ng mga galunggong, 250 pesos naman para sa bangis, 500 pesos naman kada kilo sa pusit, 400 pesos kada kilo para sa pampano, 500 pesos para naman sa lapu-lapu. Samantala sa mga seafoods naman po din, nasa 700 pesos kada kilo ang alimango, 800 pesos ang mga sugpo, 400 pesos kada kilo ang mga hipon, at lastly 120 pesos kada kilo naman ang mga tahong na. At pulin lahat naman ito actually ay pagsak pa rin naman sa price range na binabangan ng Department of Agriculture kahapon ng April 9, at according naman sa mga nakiusap po ng mga tindera kung meron ba silang plano o gusto nilang magtaas ng presyo sa kabilangan ng nangyayaring tensyon nga sa Middle East. And syempre yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, sabi nila actually ayaw raw nila kasi malulugi sila pati mga suki, baka umikot-ikot na lang daw at hindi na nga bumili-puli. Ray, kamusta naman din ang supply dyan sa Malabon Market, ano? Kasi alam natin, yung mga fisher folk natin, sila rin ay kasama sa mga umaaray dito sa pagtaas nga ng presyo ng mga produktong petrolyo. So, okay pa rin ba ang supply o kumakaunti na rin? Actually, Pauline, okay pa rin naman daw simula nung Marso hanggang nung Holy Week. Okay pa rin naman daw yung supply kasi Pauline, kahit naman ito ay malapit sa Navotas Fish Port kung saan talaga yung main na pinagkukuhanan nila ng mga isda at seafoods, no, merong iba't ibang malapit na probinsya katulad nila ng Obando sa Bulacan, Zambales, pati sa Cavite na pinagkukuhanan nila. So, kumbaga, hindi talaga sila nauubusan ng mga supplier, at sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman daw yung mga kakilala nilang supplier pati mga isda sa pangingistangan ng mga seafoods, pati yung mga karaniwang isa nakikita dito sa Malabon Central Market. Pagdating naman doon sa mga consumers, Ray, may napansin ba silang kakaiba doon sa pamimili? Lalo na't marami nga naghihigpit ng kanilang mga sinturon. Yes, no Holy Week daw talaga actually dumagsa yung mga tao kasi alam naman natin mga kapatid natin hindi kumakain ng karne kapag Huwebes Santo pati Friday, no. So doon talaga marami pumupunta rito para nga bumili ng isda. Actually, nalimutan ko pala banggitin po nung Holy Week nagtaas sila ng 20 pesos sa mga presyuhan ng seafood pati isda. Pero ngayon nagsibalikan naman daw sa dati yung presyuhan ng isda at seafood dito. Pero ang pansin daw nila ngayon, kumpara talaga ng mga normal days ng February, kakaunti pa lang daw talaga yung mga tao ngayon kasi 8:22 AM na napulin, mga gantong oras talaga nagdadagsaan ay mga tao. So ang napapansin nila kumpara talaga dati nung hindi pa nagtataas yung presyo ng petrolyo pati mga bilihin, mas kaunti o mas matumal daw ngayon. And Ray, at dun sa mga vendor na nakausap mo, ano ba yung kanilang mga pinangangambahan? Dahil nga nasa gitna tayo ng krisis, may panawagan din ba sila na tulong mula sa gobyerno? Yes, Pauline, kasi ilan sa mga tindera rito, yung mga asawa nila, mga kamag-anak, mga kapwa mangingisda rin, ano. So, syempre, isa sa mga panawagan nila, sana raw mabigyan na ng mga fuel subsidies yung mga kamag-anak nila ng mga lista para syempre makatulong din, makapagbigay din ng cash assistance. At isa nga rin sa pinangangambahan nila, kung magtataas daw ba yung singil ng mga delivery or mga supplier nila dito. Pauline?